Nagkastorya na ba mo sa imong amiga or amigo nga gikapoy na kag trabaho nga mosuway ka og lain pero di jud mo click ang imong negosyo, nangita ka og advice pero wa kay kaila, pero wa jud. What if ato na nga istoryahan diri sa Podcastorya? Podcastorya! So daghan nag-expect nga ang akong first episode kay na ako'y guest, pero karon ako ning gisugdan gyud ang akong podcast kay tungod birthday nako. So happy birthday sa akong self. Unya ilang sad ko ni karon nga adlaw sa akong birthday. Daghan sigig pangutana nganong niundang na daw ko og barko. Opisyal naman unta ko aba daw ko sayangi. So diri tanan magsugod nganong gi-create ko ni ang Podcastorya. Gibuhat ko ni ang Podcastorya for the reason sa imong change career. Wa man ko niingon nga pag-change career mo, pag-take og risk. Pero ato ning istoryahan sa atong mga guests, sa atong mga umaabot na episode nga ang pag-take og risk usa sad na sa makatabang sa imong mental health. So nganong ni take man og risk ang tao kay gikapoy na sila sa ilang trabaho, gikapoy na sila sa ilang negosyo or sa ilang pag-freelancing. Gusto bitaw nila pangitaon ng ilang passion. Kung kana imong passion, imo kahang buhaton para malipay ka. What if diha sa ka magakwarta? Daghan gyud karon nga nangita bitaw og trabaho nga asa sila comfortable, magmalipayon sila silang trabaho sa ilang workplace nga wala bitaw toxic, wala kay kontra, which means na gaan imong utok, kuan imong mental health, as in magmalipayan jud ka kada mata nimo dili kay kakapoy. So ang nahitabo ni take ko og risk, ang unang pangutana nganong niundang man ko og barko. Niundang ko og barko para sa akong mental health. Wala ko niingon nga ang kaning pagbarko grabe kaayo nga makaguba sa mental health. Naamong po'y mga tao nga sa ilang pagbarko magmalipayon kay ila man ang passion. So wala ako ning kuan ha na undang magbarko kay kapoy kay na sa kuan, kapoy kay na layo kasi mong pamilya, lahi-lahi man tao gusto sa kinabuhi. So ang pagbarko naara gid na nimo, magdepende ra gid pud na sa imuhang kalipay. Mao man gid ang pinaka foundation. Pila ka buwan magsige ka gunahuna kanus naman sa kumunaog nya pag naog nimo magunahuna na sa kaog sakay kay wa man ka kahibaw kung kanusa ka pasakyon. What if mahurot imong pundo, mahurot imong kuan. Mura bitaw gikapoy na ko anang style taw, gikapoy na ko na system. Unya ang nahitabo iundang ko last 2021. Ang akong pag-undang pagyud dili sigurado. Grabe ka risgo, nagkautang-utang ko kay nahutdan makog pundo bag-o pagyud mi ko gikasal sa akong wife ato. Nya pagkahuman, sige nagtawag ang company, kay pasakyon ko. Pero ang nasa akong utok, gusto kong muundang. Gusto na lagi ko, mahunong ni tanan nga sistema. Unya, pagka humna ato, grabe na mong paningkamot. Ang kabiliban lang nako sa akong asawa nga, suportado kaayo ko sa tanan na akong gusto. Bisan bitong nagkautang-utang nami. Unya, shout out di ay sa akong mga kauban sa barko nga katong time nga lisod kay ko. Naghan gyapon ni tabang. Unya, nahinay-hinay kuan bayran ang mga kautangan nato diha. Unya mao na ni i-shout out lang niya tamo pohon kay daghan jud dra ba kaayo mo. Thank you kayo sa akong mga kabaro nga ni tuo gid sa ako sa akong pag-undang. Suportado kay ko labi na kang Sir Arnel Pangatungan o kang Sir Jude Ledesma, kamo gid mga idol kayo sila Kobe Kalapil o uban pa na kong mga kuan kauban. O shout out ninyo tanan, apil kang Christian Suon, akong mga amigo kinsa pa to si Ken Trapa, shout out ninyo tanan diha, si Mar Murada. Unya mao ni karon pag undang nako og barko dili dayon dali tanan kay nagnegosyo ko human sa mong kasal kay bawba mo sa nahitabo. Pagkaugma dayon niabot dayon ang bagyong Odette. Kato si bagyong Odette, grabe daghan kay nasalanta ato. Samot hurot-hurot ang akong kwarta. Akong small na negosyo nga nag-frozen goods bitaw ko. Perte paita kay wa may kuryente ato, so akong gipanghatag tanan ang mga kuan, mga frozen goods nako sa mga silingan kay syempre dapat makaon dayon nato. Mubaho naman na pagka human. Pagka kuan ato pila ka months nga naghuna-huna gid mi unsaon pagpangwarta. Ni try mi og sud sa call center kanang BPO sa akong wife. Kaluyan nga pila to ka buwan nakasuod gid mi sa kuan sa call center
upat sad to ka buwan na among pagkuan among pagantos og apply hantod siya nakasud mi. Swerte kayo na naka-work from home mi. Unya nagsugod mi kanang kuan sa akong asawa sa call center. Unya kani bitong naanad ta sa sweldo bitaw sa barko nga dako-dako gyud nya iuban ang kuan sa akong asawa ug sa ako dahil pinaka maximum 20,000 ang iyaha nya ang ako 20,000 sad, so 40,000 tanan. Unsaon naman lang kay nga 40,000 naman 40,000 ra. 2 years old pa akong anak ato bago mingi kasal nya ang pagbayad pagid sa mga utang. So ni decide ko og duha ka option, magbarko ko balik or mag virtual assistant ko. Unya wa man koy alamag sa virtual assistant. Ang nahitabo ato call center mi, nagsige kog study, nagsige kog basa para unsa din ni virtual assistant. Ngano mang niingon sila nga mas dako man ni sila og sweldo. While nagtrabaho ko sa BPO, nagsige na kog study ato. Sige ko basa-basa, tanaw ko YouTube, sige ko Google. Nya, pag abot sa time nga irregular na mi, na regular na ang akong asawa, na regular sad ko. Pero lahi na pod nga risk ang akong gibuhat. Balibad ko sa pagka-regular kay basin mobalik lagi ko sa barko or mag virtual assistant ko. So sige nagtawag ang company namo ato, naundang na ako akong asawa, nagpadayon siya sa pagka-regular. Nya ako wala. Nya, sige nagtawag ang company, anak ko. Nya anak ko sa akong self nga mag-study ko, magsige kog pang-apply. Ako aratan na ng learnings, sige kog basa-basa, sige kog tanaw sa YouTube kung unsaon baka gid ni tanan. Nihatag ko sa akong self og mga 3 months. Og dili gay ko makapasar sa bisag unsa na mga interview, mobalik gyud ko sa barko. Wa jud ko laing choice kay unsaon man nga akong papa ato nga time stroke, bata pa among anak, naanabi ako'y pamilya. So ni-take na pod ko og risk sa 3 months. Grabe na akong paninguha ato. Sus tanan interview akong gisudlan. Halos kada adlaw na ako'y 3 to 5 interviews kada adlaw. Pero may ma-reject. Kada semana sad magtawag sa dang company. Magsige ko, ma'am, hatagi lang ko hantod April, hantod March. March or April. Pagka humandayon ato, ang nahitabo, sige kog study. Pero giapilan ako og real estate. Nisulod ko sa real estate pod ato nga time. So ang nagtabang nako sa real estate, Boss Arnel. Mao to nakaila din ako namo ang among unit manager nga si Boss Janessa. Shout out Boss Janessa, Sir Wella. Salamat kaayo sa imong pagtabang. Sa tinuod lang, pagsud nako sa real estate, grabe kayo blurry kay akong nauna. Kay gusto lagi ko nga makahibaw pod unsa pod na ang real estate. Nakahuna ko ba? Pagsulod nako sa real estate which is Filipino Homes. Thank you kayo Filipino Homes. Kang Boss Ada, Boss J, Boss Janessa, o kang Boss Ton, syempre. Kay dako kay nigtabang ang real estate gyud. Sukad nga ni-take ko og risk sa pag-undang sa barko. Before ko na virtual assistant, nisod ko og real estate. Unya, tanan training sa real estate kay free. Facebook ads marketing, social media marketing, mahingon ana. Dito ko nakakat-on nga naapoy virtual assistant nga social media. Ako bitaw silang gitandi-tandi nga kung mag-training ko diri sa real estate for free, kat-unsad ko sa virtual assistant. So, pwede na ko siya ma-combine bitaw. Pwede na ko siya ma-absorb na ko ang mga learnings niya. Ako ibutang sa akong portfolio sa virtual assistant niya. Pag anan ako musud kag social media, dapat magkat-on sa kag mga graphic design, mga basic lang good niya, video editing, as in basic lang gid tanan. So nagtry ko akong nagsige kog post sa kuan real estate, nagsige kog post sa akong social media until sa nakahalin jud ko. Ana ko, hala ninduta di aning real estate oy. Makahalin dayon ka niya, na pagiuban nga outright dayon, hatagan din kag incentives nya, dinagko pagid ang komisyon. Pag ana ko, hala ninduta di ani oy. So pagka madugay, nagsige kog kahalin. Ato nga time, while nagsige po kog interview sa virtual assistant nga permira ko reject. Nya nakaana ko nga usahay dili ko consistent sa akong pag real estate. So kay nagkuan po ko sa akong virtual assistant, nagkuan ko atong mga interview ato. Pagka kuan ako, naka-decide ko nga kung di gihapon ko makasud og virtual assistant, kay ako laging plano himuon ako ang virtual assistant as full time nya ang real estate ako na siyang i-sideline. Nindot kaayo, pero nakahalin ko, pero dili bitaw kada buwan ana ako'y halin, dili kada semana, walay dili man ko consistent. Ako apo ng sala nag-focus man sad ko sa akong mga interview. So ni ana ako nga 1 week na lang kung di gyud ko makapasar sa virtual assistant, mobalik jud ko barko, wala jud ko laing choice. Ang nahitabo, mao na dayon, nakadawat ko og email sa usa ka agency
i-interview lagi ko pagkagabi, anak ko, ay, lahi na po na interview mo ron, nabitaw normal nga adlaw na ako nga permi ko i-reject. Pagka ko ato, naka-feel din ko nga, murag lahi man ni. So, nag-start na ang interview. Tagalog to ang nag-interview na ako. Pero, pag-start na mo og recording sa interview, mag-English me. Ang akong gibuhat no, ani, nagsisiyag pangutan na, about ka ng, nganong i-hire man tika, nganong yung nana man. So, di na ta magkuhan ng mga yung nana, di na ta mag-istoryag mga yung nana. Akong pinaka-tips gida at, dili ni siya tip ha, ang akong gibuhat gida ato nga time, kay, ipangutan ko kung kahibaw ba ko ani nga software. Gibutang ko na sa akong resume, gibutang ko na sa akong kuan nga kahibaw ko ani, kahibaw ko sa Premiere Pro, kahibaw ko sa Canva. 1 out of 10 gipangutan ko niya. Unsa man ka kamaayo ani bitaw? Unsa ka kamaayo ani nga software? Unsa ka kuan? 5 ka unsay akong giingon? 10 expert ko. Pero sa tinuod di ay dili gyud bitaw kay ko expert, confident kay ko sa akong kaugalingon. Kahibaw ko sa akong kapasidad, nadali ra ko makatuon kong ganahan ko. Sus, pagkahibaw na ko, ipasugod man dayon ko nila og trabaho. Patrabaho ko nila, mo ni buhaton sa mga task niya. Pila ka days, nakailan ako ang akong client. Istorya mi sa client, mo ni yung mga buhaton. Hatag siya instructions nga kanang kuan. Kay ang kalahian no sa virtual assistant o sa BPO, kay ang BPO manggod i-training ka sa imong mga buhaton. Bauni ka matuoran ha. Ang BPO i-training ka sa mga imong mga angay buhaton. Nabitaw mo ka nang gitawag nga nesting. Pero kung musulod kag virtual assistant, wala na training. Ang imong pinaka-training kay imuhang kaugalingon. Ang imong pinaka-training sa wala pa ka nakasulod ana nga company or agency or sa imong client. So dapat kung unsay imong gibutang sa resume, maupod na ang ilang kwaon, mao sa na ilang ipabuhat sa imo ha. So ang ilang nakita sa ako social media management isa. Gihapon expert ko, pero di good kay ko expert, mga naargo ko sa mga 7 or 8. Graphic design, dili jud ko expert ana, kay akong nahibaw-an ra Canva ra, so 6 ra jud ko ana. Video editing, arang-arang kay nag-vlog sad lagi ko sa una. Ang akong gibutang expert gihapon, pero sa akong tanaw sa kagalingon sa video editing, mga 8 or 9 ra siguro ko ana. Sus, pag-abot na ko sa client ng kaistorya nami, mao ni buhaton nimo ha, podcast editing to. Wa ko'y nahibawan sa podcast editing. Video editing, okay ra, pero ang podcast editing, labi na tulo ka kamera. Nya moingon sila i-multicam sequence sa Premiere Pro. Nya giingnan mo, nya ang akong giingon ra ba expert ko sa Premiere Pro? Sus, liman kag bisag wa pa bitaw ko'y trabaho ato. Magsugod na kong trabaho, sa wala pa na ko sugdi ang akong trabaho, ako na dayon, sige na kong study sa Premiere Pro, sige na kong basa, sige ko, bisan laging nag-andar ang aircon, paningot lagi ko sa kakulba, lagi kay sayang bitaw nga nadawat na bitaw ko sa usa ka agency na nakoy client, di gihapon, sayang bitaw nga nakasud na ka sa usa ka agency na nakay client nya mawagtang ra tungod sa imong pagkabinutbot bitaw. Ang ako sa tinuod binutbot man gyud ko ato kay di man gyud ko expert, nadawat ko kay tungod sa niingon ko expert. So pagka humanda yun ato na hinay-hinay na kong katon ang mga task na gihatag sa client. Kay bisan bitaw human sa trabaho, ako man katunon, murag non-stop kay kung sa sige learn na ato. Labi na sa iyang agency na may kaugalingong company ang client. So akong gikaton tanan, sige kong basa, sige kong kuan-ani tanan nga. Untag di lang gyud ko matangtang oy. Kay lipay na nga ko kay at least ang akong gisahod sa pinakauna na kong virtual assistant kay dubli sa akong gisahod sa katong call center pa ko. So, happy ko kay work from home ra gihapon. Sus, dire ang nahitabo. Nagsige kong edit, nagkaguba-guba man ang akong laptop kay dili man ako makaya. So, ni-take na pod ko og risk nga makuha sa home credit og laptop, perting mahala. Kay para lang kuan. So, nikuha ko ani akong laptop, di lang ko musulti sa price. So, ni-take na sad ko og risk, perting bugata. What if maunsa ni? What if ma-terminate day ko kay naipabuhat na task nga di na ako kaya. What if mga ingon ana, dagan ko what if, nagsige na po kog overthinker kay ko sa tinuod lang, which is makaana ko nga dili gyud maayo sa akong mental health bitaw. Kay mental health bitaw nato diha man magsugod kung bugat na kaayo ang nasa atong utok, may stress man ka, ma-depress ka, diha magsugod ang mga sakit-sakit, diha magsugod ang mga kuan nato imbis kay mohatag positive energy bitaw kay para mahatag og solusyon ang atong mga problema, pero dili man imbis kay ang solusyon ng atong mahunahuna ang problema man pirmi ang atong mahunahuna mauna karon
nga human ato tanan. Nakahinahinay na ko nga naka-realize bitaw sa akong self nga makuha ra man gid tanan ang imong gusto kung mo take ka og risk. Kay ang risgo manggod dili para sa tanan, dili para sa mga humok o kasing-kasing. Kung ganahan ka mo take og risk, ayaw ko sunduga. Kay sa tinuod lang, kung mo take ka og risk, dapat na kay plano. Na kahibaw ka, dapat nahatagan ka, alaanan nimo og time imong kaugalingon para magkat-on bitaw para sa imong sunod nga transition. Kay ang transition pinakalisod. So sa tinuod lang, lisod kaayo. Labi na nako na nakoy anak, nako gibuhi nga pamilya. Unya, lain-lain bitaw tag kapasidad. At sa akong kaugalingon, kahibaw ko nga makuha ko ni tanan. Bisag unsa kadugay paninguhaon ako. Kahibaw ko suportado ko sa asawa. Kahibaw ko unsa akong talento. Kahibaw ko kung unsa ang akong kapasidad para ipadayon kung unsa man ang akong gitake nga risk. So karon kaning daghan na si pangutana about sa pagka-VA, sa pagka-virtual assistant. Asa man ko magsugod, asa ko magkuan. Sa tinuod lang, sultian ta mo, ang pagka-virtual assistant, kay dili na ingon nga, asa ka magsugod, asa ko kuan. Pangutana sa imong kaugalingon, kaya ba nimo ang sunod nga transition? Kaya ba nimo panindigan imong kaugalingon? Kay kung dili gay ka fully nga ready sa imong transition, dili ka fully ready nga mag-take bitaw og risk, kay syempre naman tay gibuhi. So biyaan nimo imong kaugalingon o imong trabaho para kay gusto lang ka mag virtual assistant, dili gyud. Kay naman kay gibuhi, dapat ayaw gyud ko ninyo sundugan. Dapat kahibaw mo sa imong kapasidad. Planuhi tanan ug naa man kay asawa or uyab, istoryahin ninyo nga kada bitong hapsay imong utok nga gusto ka mag-learn, gusto ka mag virtual assistant, murag mahimo bitaw nimong passion. Dili lang kay virtual assistant kung gikan kasi imong trabaho. Kung ganahan ka magnegosyo, mo jump ka, magtrabaho ka, nya ganahan ka magnegosyo. Pareha ra pud na sa ako gikan ko magbarko ning jump ko sa pagka virtual assistant. Pero gikan sa akong pagbarko, pag-jump ta kog virtual assistant, dili ba ingon nga ni diretso kog virtual assistant, daghan ba ako giagian. Wala man ko nangandam. Ang akong risk kay grabe kaayo, sobra kaayo. Hasta akong mental health mas grabe kay kaguba gid atong panahon na kay dako na kay utang, lisod na kayo kuanon, lisod na kayo i-keep up bitaw tanan. Nakita na ninyo sa akong giistorya tanan ani nga episode. So gibuhat ko ni ang podcast-storya kay para sa mga tao nga gusto mag-change career, gusto nga ay next transition, gusto nga giuna ang ilang passion, kay tungod gusto sila maap sa ilang huna-huna para sa ilang mental health. Sa tinuod lang, importante mangyud sad kay lisod bitaw kaayo manarbaho ta sa toxic environment, manarbaho ta sa trabahong dili nimo gusto, magnegosyo ka kay tungod lagi kay daghan og kwarta pero wadi ka nalipay. So ang podcast-storya gibuhat ni para about sa entrepreneurship, dili ni about sa successful ka, dili ni about sa pagpangwarta. Ang podcast-storya about ni sa mga tao nga magganahan mag-take og risk kay para sa ilang kalipay, para sa ilang well-being, para sa ilang mental health, para ma-avoid bitaw nato ang depression, kanang anxieties, kanang mga stress nimo. At least mumata ka nga magmalipayon nga naa bitaw positive permi kanang ilang gingon nga kanang happy hormones kanang ingon na ana. So karon sa akong mga guest nga gipagsendan ako mga letters, ako na ning ipangkuan ninyo kanang isa-isahon na tamo og schedule dire, istoryahon tamo pang-interview tamo pohon kay ganahan ko mapadayon gyapon niya ang atong podcast-storya. So kung nasendan man tika og letter, it means nga nakita nako nga halos parpareha sad ta og kanang hunahuna bitaw, or nakita sad nako nga ang imo pong gihunahuna, ang imo pong passion kana bitaw na narbaho ka or nagnegosyo ka nga magmalipayon, kay mao man gini ang pinaka-importante diri sa tanan, kanang magmalipayon ka. So sa next natong episode, kung kinsa man ang akong makuha na guest, pagpangandam na kay istoryahan nato ang imong transition, ang imong pag-take og risk, ug ang imong kalipay, ug ang imong kahapsay sa imong utok karon. Sa tanan ako mga listeners, sa mga naminaw karon, kung asa mo naminaw sa YouTube or sa Spotify, salamat kay sa pagpaminaw ug ayaw ninyo kalimti nga unaha ang inyong kalipay, unaha ang
kahapsay sa inyong utok o be gentle sa inyong self. Hatagi po og reward ang inyong self kay deserve na ninyo nga malipay sad sa tanan ninyong pagpaninguha. So salamat kayo sa tanan, and sa next episode hinaot nga maminaw gihapon mo, makauban ra gihapon ko ninyo kay ako man ang host ani nga podcast. Ug sa tanan mga naminaw karon, salamat kaayo ug hinaot nga sa sunod na episode magkakita-kita gihapon ta, magkastorya-storya ta diri sa Podcast Storya. Podcast Studio!